Tell me what you see. He looks like Matthew, but people think I killed him. What if he's still alive? Paano kung 5 taon ka nang nakakulong dahil sa krimen na di mo ginawa? Pero dahil sa isang photo lang ang siyang magbabago ng lahat. Pang conspiracy, pang mystery, pang twist na game changer talaga itong bagong Netflix series. At kung di mo pa napanood, tara, pag-usapan natin. Yo, what's up? This is Cine Patrol. Today, pag-usapan natin yung bagong Netflix series na tipong isang episode lang dapat pero magigising ka na lang, umaga na at worth it yung puyat mo. Kung trip mo yung mystery plus thriller na punong-puno ng twist, habulan at mga taong may tinatagong sekreto, then welcome. Ito ang review ko ng I Will Find You. My name is David Burrows. I'm currently serving the 5th year of a life sentence for killing my little boy. The thing is, I didn't do it. Now meet David Burrows. Guys, ito yung taong parang sumuko na sa buhay. 5 taon na siyang nabubulok sa kulungan, convicted sa pinakamasakit na krimen, ang pagpatay sa sarili niya anak na si Matthew. Pero ito yung twist. Innocent siya. Basag na basag, walang pag-asa, wala nang dahilan para mabuhay. Hanggang sa dumalaw si Rachel, ang ex-sister-in-law niya at dating reporter ng Boston Globe. Dala ang isang bagay na magbabago ng lahat. Rachel show a photo. Pinakita niya kay David yung isang litrato. Tapos sa photo na yon may bata. At parehong sure sina David at Rachel. Si Matthew yon. Yung batang di umano pinatay ni David. Pero buhay. Pero paano? Bakit buhay? Sino ang kumuha sa kanya? Nasaan siya sa buong time na to? Lahat nakakala ni David na alam niya ay binasag ng isang litrato. At doon na nagsisimulang mag-unravel yung conspiracy. So what does David do? The impossible. He escapes prison. Nag-fugitive siya with Rachel. And together, they dive into this rabbit hole ng lies, secrets, at people who will do anything to keep the truth buried. Family secrets, corrupt officials, hidden agendas. Everything. Now, dito na talaga nagiging wild. Yung FBI, as in sobrang tutok na sila kay David. Si Sarah Greer, played by Logan Browning. Ambitious na FBI agent. Hinahabol si David na parang most wanted person. Parang public enemy number 1. Pero si David, wala siyang pake. Isa lang talaga ang goal niya, mahanap yung anak niya. Tapos habang naghuhukay ng katotohanan, mas lalong dumadami yung nadadamay. At oo, may mga namamatay talaga. Lahat ng may connection doon sa gabing namatay daw si Matthew, lahat may tinatago, mga sekreto na dark, yung tipong ayaw nilang mabunyag. Tapos may isa pa, si Hayden Payne, played by Milo Ventimiglia, ex-boyfriend ni Rachel. Nasa gitna siya, gusto niyang tumulong kina David at Rachel, pero hinihila rin siya ng madilim na history ng pamilya niya. At ang pinaka-vibe dito, lahat nagsisinungaling. As in everyone, kahit yung akala mong kakampi mo, minsan hindi pala. Dito sa story na to, ang trust ay parang currency that everyone